Pag nagkagera, ayoko sumama sa'yo. Adorable kayo. The concept of war, you are explaining to Madam Joey Cruz second account is so hilarious. Look what happened to your comrade Pinoy Extreme. Nabanggit yung pangalan ko, di mag-react tayo about, well, warfare kuno and tactics. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. When you guys went to war with Gabe, because basically, kung paano kayo sinistema ni Gabriela, halos ganun din sistema ng Congress. Well, technically, you're right that it is a war. But Madam Joey has a point. It's a nonsense war. You may be correct and might be true. Punta man tayo sa unahan. Meron ba kayong napansin na limited? Unang-una, pag nagkagera, ayoko sumama sa'yo. Sino man may sabing i-invite kita? Sige nga. At sino may sabing papayag ako? Unang-una, the fact na nagtatag ka kay Joey, kay Pinoy Extreme at sa akin, kailangan mo na external validation. Beta ka, pre. Gets mo? Yung mga taong katulad mo ay walang sariling pananindigan. Wala ka din naman choice actually. Pag pupunta ka ng gera, pag binigyan ka ng grupo, company, batalyon, so on and so forth, yun na yun. Hindi ka basta-basta makakapili ng kung sino yung gusto mo or kung ano yung tingin mong dapat. Kasi nga, if you are like a low-rank soldier, sabihin na natin private, most of the time susunod ka lang. Umaasa ka lagi sa alpha. Bakit? Pag nagkagera, ayoko sumama sa'yo, ba't ka sasama? Hindi mo ba kaya mag-isa? Hindi mo kaya mag-survive kasi beta ka? Pangalawa, hindi talaga ako mag-asama ng katulad mo. Kasi yung mga katulad mo, ang nagiging reason kung bakit nalalaman kung nasan ka nakatago. Kasi yung mga katulad mo, walang rasyonale sa mga actions nyo. You don't use this. Ang ginagawa mo lang ay kung ano yung feel mong right. Baka kasi, sa sobrang tago namin, bumili ka pa ng beer sa tindahan, nalaman yung lugar natin. Yun yung mahirap kasi ngayon sa tao. Most of us do what feels good instead of the logical way, which is the harder path. And yun yung madalas na ikinapapahamak natin. And what we usually reason out with that is that yung intent naman natin is maganda. But iba kasi yung sinasabi ng result compared sa intent. So, ang mangyayari niyan we go into a circular trap na kung saan we keep on going to the intent instead of focusing doon sa naging resulta ng action natin. Kaya hindi ka talaga makakasama. Kasi katulad ng lagi ko sinasabi, kung ikaw ay illogical, unethical ka. Because logic is under ethics din. Kung titignan mo lang mabuti. It is the right and wrong way of reasoning. Correct? If you don't adhere to that principle, I cannot talk sense to you. Why would I even include you? Doon pa lang sa unahan tapos na usapan natin. Para kang si Joey, nag-assume ka kagad na gusto kitang invite at gusto kitang isama at papayag kung sumama ka. No. Doon ka kay Joey sumama. Bakit sa akin? Bakit sa akin sasama? Doon ka kay Joey. Yung technique niya kasi is pinopoison niya yung well. What do I mean by that? Pinapakita niya or it's like subtle panghihikayat sa ibang tao na wag kayong sumama dito, wag kayong maniwala dito because illogical, so on and so forth, or hindi maganda yung paliwanag niya about war, so on and so forth. Ganon yung kadalasang technique sa online debate na kung saan hindi nila hahayaang mag-isip yung individual bagkus ipapasok nila yung perspective nila doon sa usapan na mas madaling i-digest. And since mas madaling i-digest yung perspective nila kahit mali, yun yung
kukunin ng mga taong hindi rin nag-iisip. Poisoning the well. Bakit sa akin? Alam mo isipin mo Nico, Limited. Yung sinasabi nilang war is dapat daw level playing field, right? O gamit ka ng utak. Ay, hindi mo pala kaya. Kapag level playing field, ang tawag doon, sports, hindi war. I so agree with that. When it comes to war, you get all the advantage that you can get. Be it technological, numbers, tactics, so on and so forth. Para lang manalo. That's the ultimate application of being a Machiavellian. Diba? And yung gusto niyang gera, I mean, although nagkaroon ng ganon at some point, naalala niyo yung gera na kung saan pila-pila lang yung mga tao, tapos nagmamarcha habang kinakanyon sila. That's the example of the war na sinasabi niya. Well, medyo hindi na siya updated kasi nga, marami ng klaseng gera ang umuusbong ngayon. 'Di ba? We have the unconventional war, we have the drone wars, we have the so on and so forth. Ang dami actually. And yung mga teachings doon sa Art of War and doon sa The Prince usually are still applicable up until this day, but hindi na lang siya yung tanging guide natin for going into war. Look what happened to your comrade, Pinoy Extreme, when you guys went to war with Gabe. Hindi mo pa rin gets? Ulitin natin yung sinabi mo. Look what happened to your comrade, Pinoy Extreme, when you guys went to war with Gabe. Sabi mo pa, ganito. Basically, kung paano kayo sinistema ni Gabriela, halos ganun din sistema ang Congress. So you agree it's a war then? When you are going into a war, you should have objectives. You're not going to war for the sake of going to war. Because that's just insane or insanity. Now, of course, when going into a war and having that kind of objectives, you are going to lay out kung ano yung mga moves mo that will lead you to your objectives. When I went to war with Kayo kay Gabe, di ba? I have an objective there to actually let people see how a debate should run and kung paano nakikipagdebate yung kalaban ko. Nakuha ko ba yung objective ko? Of course, nakuha ko. Kasi before pa lang dumating yung debate, dino-document ko na kagad kung ano yung mga maling pinagagagawa niya into forming that kind of debate. 'Di ba? Simula sa pagbibigay ng topic, simula sa pakikipag-usap, simula sa intention niya, nilahatag ko lahat yon. Kaya nga hindi ako nakipag-usap sa kanya in private kasi gusto kong makita ng mga tao how he handles things. Tuloy natin yung discussion. Tuloy lang muna tayo Look what happened to your comrade Pinoy Extreme when you guys went to war with Gabe. No nonsense. Clue. Bakit kay PE ka lang nakatingin? Oo nga no! Sabihin na natin. For the sake of argument, naging casualty si Pinoy Extreme. Oh yes! Sabi ko nga paulit-ulit, I don't care if I became the casualty there because I know that I will achieve my objective or my goals there by going through the debate itself. Nakita nyo kung paano siya magtrato ng ibang tao. Nakita nyo kung paano siya magplano ng debate. Nakita nyo kung paano siya makipagdebate. That itself is my goal para ma-realize nyo kung paano makipag-usap ang isang intellectually dishonest na person para may example na kayo. May example na kayo na paghaharap kayo sa isang or ganyang klaseng tao, alam nyo na kung paano yung gagawin nyo. Diba? Going to a debate is not always winning.
'Diba? Parati kong sinasabi niyan, the goal of an argument should not be victory but of progress. Nagkaroon ba ng progress yung mga nanood doon? Of course. Lalo na doon sa nakakita on how an intellectually dishonest person move the chess pieces at the expense of me being the casualty of it. Diba? Ilan ba yung pumunta doon? Ay, oo nga, no? Ilan ba yung pumunta doon sa gera? Di ba 2? Ako yung isa. Sa'yo galing yan, ha? Sarili mong storya yan, sarili mong argumento, binasa ko lang. And for the people who think that I lost the war, again, tanungin ko kayo, sino ba yung kakampi kong pumunta doon? Si Caio, which is believe na believe yung mga tao because of how he shined through the debate. So, sabi ko nga, nakuha ni Caio yung believe ng mga tao, napunta sa akin yung simpatsya ng tao. Ano pa yung natira doon sa kabila? Shame? Guilt? Hindi ko na alam. Tanungin niyo na lang siya. Sabi mo, what happened to your comrade? Bakit di mo sinabing what happened to the both of you? So, ibig sabihin, ano nangyari ba sa akin? Kahit alam ko na sisindikatuhin kami ni Gabe, I shine. In fact, Gabe cannot even talk about it now. Sa isang gera, hindi mo maiwasang magkaroon ng casualty. But that casualty is going to be worth every ounce of it if makukuha niyo yung goal nyo. And that's one of the things that Filipinos are not seeing when it comes to creating tactics or sa gera or sa kung ano. Kasi karamihan ng mga tao puro tapang lang. Mahalaga lang sa kanila yung sigaw, yung mura, yung tapang, so on and so forth. But they never think of the result nung gagawin nila. Or kung ano yung mas magandang pwedeng gawin doon sa sitwasyon para makuha yung goal. Kung ang goal lang nila is magpa-impress, magpatapang sa public, then go. Do everything. Magsisisigaw ka, so on and so forth. But kung yung goal mo is going to be higher level, then lapatan mo ng naaayon na tactics. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.